deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ito muli si Pastor Lek Katampungan. Bumabati sa inyo ng magandang gabi. Kamusta po kayong lahat dyan? Kung nasaan man kayo, ay sana ay inyong bigyan ng pansin ang pagtalakay na ito. Ito po ay napakahalaga at tunay na napapanahon. Ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi ay patukol po sa tatlong layunin ng iba't ibang wika. The three purposes of speaking with tongues, na kung saan ay ang ating sanang tatalakayin ay how to receive Jesus Christ in a fully biblical way. So ngayon ay napalitan po ng paksang ito sapagkat nakita ko na ito po ay kailangan para po sa marami na makaalam po, mga kapatid, muli sa apostolic doctrine. Paumpisahan po natin sa ating paksa. Kung kayo may mga katanungan, so mas maganda pagkat may oras pa tayo mamaya, atin pong tatalakayin ang inyong mga katanungan. Sa Biblia po, mga kapatid, ay meron po itong tatlong kapanahunan. Ang una ay ang Lumang Tipan, ang ikalawa ay ang Bagong Tipan, but in between the Old and the New Testament, there is transitory period. Yung pong transitory period na tinatawag, yan po yung panahon ng pagsasalin ng from Old Testament, yung panahon ng kautusan papunta sa biyaya. Meron pong transitory period. At yung transitory period po na yan, yan po yung panahon ni Juan Bautista at ng Panginoong Jesucristo nung hindi pa po si Kristo napapako sa krus at umaakyat sa langit. Okay, yan po yung panahon na yan na transitory period na amin pong tinawag na transitory. Panahon na pagsalin ng kautusan papunta sa biyaya, in between. Okay. Ang pagsasalita po, mga kapatid, ng iba't ibang wika, ito ay naihula na po sa panahon pa ng Lumang Tipan. Kung atin pong babasahin ang aklat po ng Joel, kung atin pong babasahin, mga kapatid, sa Lumang Tipan, ito po ang sabi. This is a prophecy. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay makakita ng pangitain. So sa manguling araw, ayon po sa hula ni Propeta Joel, ay ibubuhos po ng Diyos ang banal na espiritu sa lahat po ng laman. Kaya ito po, mga kapatid, ay mayroon pang isang kaakibat na hula mula rin kay Propeta Isaias. Ito po ang sabi sa Isaias 28:11. Makikita niyo po siguro sa ating screen sa pamamagitan ni Brother Russia na atin pong
siya po ang host. For with stammering lips and another tongue will he speak to these people, hindi kundi sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito. So meron pong binabanggit dito na stammering lips and another tongue. So dalawa po yan mga kapatid, ano? So sa pagkapatuloy natin ay atin po yung papasadahan. At itong mga hula po ito ng dalawang propeta, major and minor prophets, ang kanila pong hula ay malinaw na ito po ay nagkaroon ng katuparan sa aklat po ito ng Gawa sa Kapitulo 2, versikulo 4, kung atin pong babasahin. Umpisa natin sa 1, Acts chapter 2, verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Okay, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So ito na po mga kapatid, ano? Nagkaroon na po mga kapatid ng katuparan itong inihula ng isang bahagi ng major prophet at ng minor prophet na si Prophet Isaiah at si Prophet Joel. So ngayon mga kapatid, ating nabasa na and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues and as the Spirit gave them utterance. So, nangyari po mga kapatid ang katuparan na ibubuhos ng Panginoon ang banal na Espiritu sa lahat ng laman. Okay? During this time, ang mga mananampalataya nito ay binubuo lamang ng 120 personas. Kasi dito lamang nag-umpisa na ito lamang ang mga bahagi ng katawan ni Kristo nung ito itinayo ni Kristo at naging unang kabilang sa totoong iglesyang itinayo ng Panginoon. So 120 lamang po mga kapatid, ito na po ang kabuuan ng unang iglesyang itinatag ng Panginoon ni Jesucristo na nagmula po sa Jerusalem. Okay mga kapatid, since ang ating topic ngayong gabi ay ang tatlong layunin ng wika or ng iba't ibang wika. Mga kapatid, kung atin, according to the apostolic doctrine, sa amin pong doktrina, ay tinawag po namin ito unang-una. Ang una pong layunin nito ay yung pong initial evidence, yung pong wika, na inihula po ito mga kapatid sa pamamagitan po ni Propeta Joel at ni Propeta Isaiah. At nangyari nga po noong araw ng Pentecostes na ating nabasa, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kasi ng lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So ating nabasa na ang mga sinaunang mga apostol, sila'y nangagsalita ng iba't ibang wika. Ang unang layunin niyan mga kapatid ay tinatawag namin initial evidence, na kung saan ito'y naging palatandaan ng mga sinaunang alagad na ang tumatanggap ng banal na Espiritu ay ikino-confirm nila ito na nakatanggap ng banal na Espiritu kung ito'y kanilang marinig na nagsasalita ng iba't ibang wika. Katulad po mga kapatid ng nangyari sa aklat po ng Gawa 10:44 hanggang sa 46. At kinonfirm po mga kapatid ng mga alagad na sila Cornelio ay napuspos ng banal na Espiritu at ang kanila pong pinagbasihan ng kanila pong kumpirmasyon ay yun pong kanilang narinig na ang mga ito ay nagsalita ng iba't ibang wika. Kung ating pong babasahin mga kapatid sa Gawa 10, verse 44, ito po ang sinasabi, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig sa kanila. Okay. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ang kanilang naging batayan? Na ang mga ito ay nangapuspos ng banal na Espiritu. Sa verse 46 po, ay ito po ang sabi,
For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter. Okay, sa Tagalog, sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos na makagayay sumagot si Pedro. Okay? So, bumasi po mga kapatid ang mga apostol ayon mismo sa kanilang sariling karanasan na sila Cornelio at ng kanyang sambahayan ay napuspos ng banal na espiritu sapagkat sila ay nagkaroon ng the same experience during the day of Pentecost where 120 persons, yan po yung kabuuan ng iglesia sapagkat nagpaumpisa po ang iglesia sa bilang na ito. Ito na po yung kabuuan ng iglesyang itinatag ni Kristo. 120 persons lamang po sila. Yan po mga kapatid. No? At sa gawa po mga kapatid, 19, ay yun din po mga kapatid ang pinagbasihan ni Apostol Pablo nung kanya pong masumpungan yung mga alagad ni Juan Bautista. Kung ating po babasahin sa Acts chapter 9, ito po ang sinabi, verse 1, at nangyari na samantalang si Apollos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo na mga lupaing matataas ay napasa Epeso at nakasumpong ng mga ilang alagad. Ito po yung mga alagad ni Juan Bautista. Verse 2, at sa kanila sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinibigay na Espiritu Santo. Okay, at sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Ito po mga kapatid yung tinatawag na transitory period. Yung panahon ni Juan Bautista ay may mga sumampalataya sa pamamagitan ng pangangaral ni Juan Bautista at kasama na po dyan mga kapatid yung ipinako sa krus na kasama ni Kristo, kasabay ni Kristo. That was the period of transitory period. Yung kasabay ni Kristo na napako sa krus ay naabutan siya mga kapatid ng panahon ng transitory. Kaya hindi na po siya mga kapatid natin nabasa na nakatanggap ng banal na espiritu. Kasi po sa panahon pa po ni Juan Bautista, yung tinatawag natin transitory period, ay hindi pa po dyan mga kapatid dumarating yung katuparan ng hula ni Propeta Isaias at ni Propeta Joel. Kaya po sa bagong tipan ay ni-required lamang mga kapatid yung confirmation of receiving the Holy Ghost after na po mga kapatid nung araw ng Pentecostes. Pero noong panahon ni Juan Bautista ay wala pong naitala na napuspos po ng Espiritu Santo ang mga alagad ni Juan Bautista. Kaya lang itong mga naabutan ng panahon ng biyaya, umakyat ng Panginoon sa langit, at itong mga na-encounter ni Apostol Pablo, naabutan nila yung transitory period. Kaya ni-required sila naturuan na kinakailangan din naman nilang mapuspos ng Espiritu Santo. Kasi from transitory period, naabutan na sila mga kapatid ng period of grace. Nangyari na yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ at dumating na po yung katuparan ng banal na espiritu na inihula. Kaya po ang nangyari po mga kapatid, no? At sinabi ni Pablo sa kanila sa verse 4, sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa huli niya sa makatuwid bagay si Jesus. Okay. At nang kanilang marinig ito ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. No? So ibig sabihin kung papansinin natin, 2 beses silang binautismuhan. Kasi naabutan po sila mga kapatid ng period of grace. Maaring nabautismuhan sila ni Juan Bautista, kaya lang buhay pa sila, lumipas na yung panahon ni Juan Bautista at ang mga itong tao na ito ay naabutan ng panahon ng biyaya. Kaya po mga kapatid, ang ginawa ng mga apostol, since meron na pong utos ng pagbabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay kanila po itong binautismohang muli. Kasi buhay pa sila, naabutan na po nila mga kapatid yung utos ng Panginoon na meron na pong pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na ito'y tinupad nila sa pamamagitan ng pagbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, mga kapatid, no? Kaya, at nangyari po mga kapatid ay, at sa verse 6, at ang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanilang mga kamay ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo
at sila ay nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. So kung ating pong papansin mga kapatid, ito po lagi ang nagiging tanda na nagiging konfirmasyon na ang mga tao pong itong sumasampalataya ay nangapuspos po ng banal na espiritu sapagkat meron pong confirmation ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya po amin itong tinawag na initial evidence o unang tanda na ang isang tao ay napuspos ng banal na espiritu. Yung gift of the Holy Ghost ay meron pong unang tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Okay. At ang ikalawang layunin po mga kapatid ng pagsasalita ng iba't ibang wika ay ito na po mga kapatid yung tinatawag na self-edification. Doon po mga kapatid sa unang Korinto chapter 14 verse 4. Okay. Ito po ang sabi no. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili. Ngunit ang nanguhula ay nagpapatibay sa iglesia. So mamaya mas palalalimin pa natin to. So dito mo tayo mga kapatid sa ikalawang layunin ng iba't ibang wika or ng speaking with tongues. Pagpapatibay po ito sa sarili. Paano po naging pagpapatibay ito sa ating sarili? Ang banal na espiritu, ito ay katunayan na ito po ay natanggap ng isang sumasampalataya na nagkaroon ng konfirmasyon ng marinig na ang mga ito ay nagsalita ng iba't ibang wika. At kung ikaw ay meron ng banal na espiritu, ito ay continuous mga kapatid, constantly ay nangyayari po ito mga kapatid, sapagkat sa tuwing ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika, bilang ikalawang layunin nito, ay napapatibay mo ang iyong sarili. Katunayan, na nariyan sa iyo ang banal na espiritu. Ito po mga kapatid ang termino ginamit sa English, he that speaketh it unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. Yung unknown tongue po mga kapatid sa madaling salita, yan po ay unknown, hindi po nalalaman, hindi po naiintindihan. No? Kaya habang ikaw ay nagsasalita, that is a proof that the Holy Ghost dwelling in you. Kaya kami mga kapatid, sinisikap namin sa tuwin na sa aming pananalangin, ay sinisikap namin na sa tuwin na mapuno kami ng banal na espiritu. At ang katunayan na ikaw ay napupuno ng banal na espiritu ay yung pong nakakapagsalita na ng iba't ibang wika. Bilang tanda na yan po mga kapatid ay pagpapatibay sa atin pong mga sarili bilang mga tao na napuspos po ng banal na espiritu. Anuntang po mga kapatid. Okay? At yun po mga kapatid, pag sinabing anuntang, maliwanag na hindi po yan naiintindihan. Kung babalikan po natin mga kapatid, yun pong kay Propeta Isaias sa 28:11, kaya napagkakamalan po kasi ng iba na ito ay hindi po totoo, ay nakakalungkot po yan mga kapatid, no? Kasi yan po mga kapatid ay matagal na pong naihula sa panahon pa po mga kapatid ng Lumang Tipan. Ang totoong iglesia, hindi po maaari na wala ng mga ganitong spiritual na mga pangyayari. Sa 28 mga kapatid, kung ating babalikan, ang Isaias chapter 28 verse 11 ay ito po mga kapatid ang sinasabi, no? 28 verse 11. Teka lang po, naghang yung ating cellphone. Ito po ang sabi mga kapatid, no? For with stammering lips and another tongue will he speak to these people. Okay? Sa English po mga kapatid, stammering po ang ginamit dyan. Ano po ba yung stammering? Yung stammering lips po mga kapatid na pagkakamalan ng mga tao na hindi naniniwala sa iba't ibang wika. But this is the reality. Ito po ay inihula. Yung stammering lips mga kapatid, iba po yan sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Kasi ang stammering mga kapatid, yung ating po itong gagamitan ng dictionary, ito ang kanya pong paliwanag. Iyon po yung panginginig ng dila, pangangatal ng dila.
stammering lips, yung dila mo ay nangangatal. Inihula yan mga kapatid. Kaya papansinin niyo mga kapatid, ano, may mga tao na nagsusumikap na mapuspos ng Espiritu Santo, nag-i-stammer po sila. Iba po ang stammering sa babbling. Ang termino ginamit ng Biblia, stammering lips. Biblical term po yan mga kapatid. So ang stammering lips, hindi pa po yan ang iba't ibang wika. Pero ang taong tumatanggap ng banal na espiritu, dumadaan po yan mga kapatid sa stammering lips muna. Nag-stammering muna siya mga kapatid. Then right after, kapag naabot na ng kanyang pananampalataya, doon na po siya mga kapatid talaga magsasalita ng iba't ibang wika na meron pong mga syllables. Sa stammering lips mga kapatid, usually wala po tayong marinig dyan ng mga syllables. Pero kapag ang tao na mga kapatid nagsalita na po ng iba't ibang wika, meron na po tayong malinaw mga kapatid ng mga syllables. Kaya po mga kapatid, ididikit ito na iba't ibang wika. Hindi po ito maaari mga kapatid na mamatay dahil ito po mga kapatid ay inihula ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So ang ikalawang layunin po mga kapatid ay yung self-edification. Na sa tuwing nagsasalita ka ng iba't ibang wika, napapatunayan mo sa iyong sarili, napapatibay mo ang iyong sarili, na nariyan sa iyo ang Espiritu Santo. Tumatahan sa iyo. At kaya ka tumitibay dahil alam mong nasa iyo ang banal na Espiritu, natitiyak mong ikaw ay ligtas. Kasi nakatira sa iyo ang Espiritu Santo nandyan sa iyo Kaya kami mga kapatid, nababahala kami mga kapatid, minsan may mga panon hindi kami nagsasalita ng iba't ibang wika. Pero pag dumating na naman yung pagpapala ng banal na Espiritu at nagsalita na naman kami ng iba't ibang wika, naabot namin ang kapunuan muli, tumitibay na naman kami. Narito ang Espiritu Santo. Kaya po napapatibay po ang sarili. Kaya po namin itong mga kapatid na ituturo kasi ito po ay amin pong malinaw at buhay na karanasan. Okay. Self-edification ang ikalawa. Ang una ay initial evidence. Okay. Ang ikatlo po mga kapatid ay yung pong gift of tongues. So dito na po mga kapatid maraming naliligaw. Kasi ayon sa kanila, ang banal na espiritu ay ipinagkaloob lamang ang pagsasalita ng iba't ibang wika sa iilan. Ayan po mga kapatid ay hindi po katotohanan. Dahil po mga kapatid, ang hula, ibibigay po yan mga kapatid sa lahat ng laman. Hindi po yan limitado mga kapatid, no? Kaya, so atin mo mga kapatid na buksan ang Biblia sa aklat po mga kapatid ng unang Korinto. Atin pong basahin mga kapatid sa unang Korinto 14, 1 Corinthians chapter 14. Ito po ang sabi ng Biblia. I'm sorry, sa 12 muna mga kapatid. 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Okay. Ito po mga kapatid, yung ikatlong layunin ng iba't ibang wika. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Okay. Ngayon tungkol sa mga kaloob ng ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. I would not have you ignorant. So ayaw ni Apostol Pablo tayo maging ignorante. Kaya mga kapatid, yung iba, akala nila hindi na ito nag-i-exist, ito ay wala na. Pero ito po mga kapatid ay hindi po maaaring mawala habang narito pa po tayo mga kapatid sa mundo at patuloy pang nakikipagbaka sa ating laman na tayo po ay magtagumpay hanggang doon mga kapatid sa pangako ng Panginoong Hesukristo sa langit. Kaya po mga kapatid, mayroon pong trabaho itong mga wika na ito para po sa atin. Ang ikatlo po mga kapatid ay yung pong spiritual gifts. Kasama na po dyan mga kapatid yung ating babasahin sa verse 8. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, another the gifts of healing by the same Spirit. Okay. Number 13, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Okay, ito na po mga kapatid, yung kinakailangan daw talagang ipaliwanag. Kasi akala ng iba, kapag wala nagpapaliwanag, ay tumigil. Kasi ayaw nga mga kapatid ni Apostol Pablo na tayo ay maging ignorante.
Kaya marami po mga kapatid naging ignorante po dito. Wala silang idea, ano ba yan? Kaya mga kapatid, iba po mga kapatid yung gift of tongues at iba po mga kapatid yung gift of the Holy Ghost. Yung gift of the Holy Ghost mga kapatid ay ito po ay yung pangako ng Espiritu Santo na tatanggapin natin in general na sinasabi ni Apostol Pedro na ito yung inihula sa pamamagitan ni Propeta Joel. Natanggap ng mga tao na sila'y nakatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo na may unang tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Ngayon, itong iglesia mga kapatid na napuspos ng banal na Espiritu, meron pa silang espesyal na kaloob na ibinigay ng Diyos mga kapatid para sa mga taong puspos na ng banal na Espiritu. Kaya kung ating po basahin mga kapatid sa unang Korinto chapter 12 verse 28, and God had set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gift of healing, helps, governments, diversities of tongues. Okay. Sa 30, may mga kaloob ng pagpapagaling, baga ang lahat, nagsasalita baga ang lahat ng wika, lahat baga ay nagpapaliwanag. Ayun, dito mga kapatid nagkaroon ng kalituhan ang iba. Kasi ang akala nila, hindi naman daw lahat talaga kinakailangang tumanggap ng Espiritu Santo. Yan po mga kapatid ay maling paniniwala. Kasi ang tinutukoy po mga kapatid sa unang Korinto chapter 12 ay spiritual gifts. Kumbaga mga kapatid, doon sa isang taong puspos na ng banal na espiritu, tumanggap na siya ng banal na espiritu, meron pa siyang espesyal mga kapatid na kaloob na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Yun pong tinatawag na 9 spiritual gifts. Yung working of miracles, discerning spirit, gift of knowledge, gift of wisdom, faith, at kasama na po dyan mga kapatid yung gift of tongues and gift of interpretation of tongues. Ang entitled mga kapatid na magkaroon nito yung puspos na ng banal na espiritu. Pero sa buong iglesia po mga kapatid na tinatag ni Kristo, hindi naman lahat merong gifts. Iba lang ang pinagkalooban. Merong mga tao na sadyang binigyan ng Diyos mga kapatid ng kaloob. Bakit? Kasi mga kapatid, ito po ay ninanasa, ito po ay dinidesire. Kaya sila pa ay binigyan mga kapatid ng spiritual na kaloob. Kaya sabi sa verse 31, datapat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob. Ayun. But covet earnestly the best gifts, and ye shall, and yet show I unto you a more excellent way. Okay? Kaya po mga kapatid, yun pong matagal ng puspos ng banal na espiritu, hindi lahat pinagkalooban mga kapatid ng espesyal na kaloob na ito. Kaya sa aming iglesia mga kapatid, hindi naman lahat mayroong gift of tongues pero may gift of the Holy Ghost siya. Pero wala siyang gift of tongues. Napuspos na siya ng banal na espiritu, pero wala siyang gift of interpretation of tongues. Pero meron siyang banal na espiritu. Kaya ito mga kapatid yung hindi talaga naunawaan ng iba. Ang totoong iglesia na itinatag ni Kristo ay hindi po pwedeng hindi po nag-ooperate itong mga kaloob na ito. Ito po mga kapatid, kinakailangan nag-ooperate po ito. Maraming iba na hindi na po naniniwala dito. Ang hindi po naniniwala dito at walang operation ng mga spiritual na kaloob na katulad nito na nangyari sa unang iglesia ng tinatag ni Kristo, peking iglesia po yan mga kapatid. Kasi ito na nga ang mga, pag sinabi ng Biblia sa 28 and God hath set. Ang Diyos mismo ang nag-set nito, ang nag-ayos ito mga kapatid, no? And God hath set some in the church. Some in the church, ang ibig sabihin ng mga kapatid, yung ilang mga kapatid lang. Pag sinabing some in the church, yun po yung church na tatag ni Kristo, na puspos ng banal na espiritu, na tumanggap ng banal na espiritu. Amen? Kaya lang, yung mga bahagi ng katawan ni Kristong ito, hindi lahat meron pong spiritual gifts. Pero, bagamat wala silang spiritual gifts, it doesn't mean hindi sila tumanggap ng banal na espiritu.
Yun po mga kapatid, kaya mahalaga meron pong tagapagturo, meron pong nagpapaliwanag dito mga kapatid. Kasi ayaw ni Apostol Pablo na tayo po'y maging ignorance. Kaya po mga kapatid, ito sa tulong ng Biblia at sa tulong ng karanasan, ay amin po itong nais ibahagi sa inyo para hindi po tayo mga kapatid tawaging ignorante. At para doon sa mga taong hindi naniniwala, so pakinggan nyo muna ito, no? Hindi po totoo na iilan lang ang dapat tumanggap ng Espiritu Santo. Hindi po totoo yan. Kasi ang sabi po sa Propeta Joel, ibubuo sa lahat ng laman. Okay? Kaya, pero pagdating po mga kapatid sa espesyal, extraordinary na kapangyarihan o kakayahan, iilan lamang po ang pinagkalooban. Kaya yung iba, merong gift of miracle, hindi lahat may, itong sabi ng Biblia, are all apostles? Are all prophets? No. Are all apostles? No. Are all prophets? No. Are all teachers? No. Are all workers of miracles? No. Oh, have all the gifts of healing? No again. Do all speak with tongues? Ayan. Sa do all speak with tongues, sabihin ko dyan mga kapatid, all. Lahat ng sagot ko dyan. Kasi bakit? Lahat ng tumanggap ng banal na espiritu, nagsalita ng iba't ibang wika. Mali po mga kapatid na ang iba okay lang na hindi magsalita ng iba't ibang wika. Hindi pa yan okay kasi bakit? Ang palatandaan ay ikaw ay napuspos ng Espiritu Santo, nagsalita ka ng iba't ibang wika as an initial evidence. Okay. Lahat ng tumanggap na Espiritu, inuulit ko, nagsalita ng iba't ibang wika. Ngayon, ito namang napuspos na ng banal na Espiritu, ilan sa iglesia, ayan no, pinagkalooban pa ng gift of tongues, gift of interpretation of tongues, meron siyang extraordinary gifts para makapagsalita ng iba't ibang wika at yung iba naman para makapagpaliwanag po ng iba't ibang wika. Sa personal ko pong karanasan mga kapatid, sa haba ng panahon ko mga kapatid dito sa Apostolic Church mga kapatid, ay bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, may kapatid, mga kapatid na nagtago ng kasalanan. Hindi na sinasabi sa pastor, nililihim niya. Diyan mga kapatid, kadalasan nag-ooperate. Gumagana ngayon yung mga kaloob na yan. Yung gift of tongues at gift of interpretation of tongues. Since nililihim mo yung kasalanan mo, mabigat yung kasalanan ginawa mo, hindi alam ng pastor, walang nakakala, maliban sa Diyos, nakita ka ng Diyos eh. Ngayon, ano ang gagawin ng Panginoon sa church? Yung kaloob gumagana. Gumagana ngayon gift of tongues. Umpisa gift of tongues muna mga kapatid. Tongues muna. Tongues. Ngayon, kung merong nagpaliwanag, meron na pong nag-interpret. Merong kapatid na binigyan ng Panginoon ng gift of interpretation of tongues, ay doon pala mahayag mga kapatid na ipinapaliwanag na yun pong tongues or unknown tongues, pag binasa natin mga kapatid, no? Unang Korinto 14 verse 27. Ito pang sabi. If any man speak in unknown tongue, okay, no? Sa kanina, unknown tongue din mga kapatid yung self-edification sa verse 4. Dito sa verse 27 ng 1 Corinthians chapter 14, unknown tongue pa rin ang ginagamit. Okay, no? If any man speak in unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3, and that by course, and let one interpret. Hindi po ito mga kapatid na isa, dalawa, tatlong tao lang ang limitado. Kasi mga kapatid, doon nga mga kapatid sa araw ng Pentecostes, 120 nga sila eh. Kaya hindi talaga mga kapatid ito nakuha, unawain ng mga taong against mga kapatid sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Kasi doon pa nga lang mga kapatid sa araw ng Pentecostes, 120 na nga sila eh. Ang unawa ng mga tao, ito hanggang 3 lang. So, malaking kaignorantehan po yan mga kapatid para doon sa mga tao na hindi po naniniwala dito. Sabi ng Biblia, if any man speak in unknown tongue, any man, kahit sino, it is not limited in numbers of 1, 2, 3. And let it be by 2 or at the most by 3. And that by curse, yun pong curse, yun pong daloy. Halimbawa mga kapatid, merong isang taong nagtatago ng kasalanan. Merong ngayong kapatid na ginamit sa pagsasalita ng unknown tongues. Unang bugso, unang daloy, wala nag-i-interpret. Ikalawang daloy, wala pa rin nag-i-interpret. Ikatlong daloy mga kapatid, merong ginamit ang Panginoon na isang kapatid na may kaloob sa pagpapaliwanag ng wika.
ininterpret ng mga kapatid itong unknown tongue, itong kapatid na mayroong gift of tongues, na-interpret na ngayon sa wikang naiintindihan na. Halimbawa, ganito. Sa Tagalog, kinuha mo ang isang banal na bagay. Di naintindihan ngayon ng pastor, naintindihan ng mga kapatiran, na ang gustong sabihin ng Panginoon na dinaan po mga kapatid sa pagsasalita ng iba't ibang wika, na ito'y hindi maiintindihan, maliban na meron pong magpaliwanag. Yun. Pero ang ginagamit ng Panginoon dito, yung puspos din ng banal na espiritu. Hindi pwedeng gamitin ng Panginoon dito, hindi puspos ng banal na espiritu. Okay? Pero iilan lamang mga kapatid sa iglesia ang may mga kaloob na ganito. Hindi lahat. Iilan lamang mga kapatid. Okay? Malinaw na po mga kapatid, no? But if there be no interpreter, sa verse 28, let him keep silence in the church. Ayun. Pagkatapos ng unang bugso, nagtang siya, unang bugso, wala nagpapaliwanag. Ikalawang bugso, sabi ni Apostol Pablo, hanggang 3 lang eh. Ikalawang bugso, wala pa rin nagpapaliwanag. Ikatlong bugso, wala pa rin nagpapaliwanag. So, ibig sabihin niyan mga kapatid, mauuwi lang siya doon sa self-edification. Nagtatang siya at pinapatibay lamang pala niya ang kanyang sarili, kaya nga unknown tongue ang ginagamit dyan. Walang nagpaliwanag sa pamagitan ng unang bugso, ikalawang bugso, ikatlong bugso. Wala nagpaliwanag. Sabi ng Biblia, tumigil ka na lang. Let him keep, na tumigil, let him keep silence. No? Tumahimik lang pala siya. Huwag siyang tumigil. Tumahimik lang. Hinaan mo lang yung boses mo. Kasi total, ikaw lang naman ang tumitibay niyan eh. Kasi wala naman nagpapaliwanag, hindi naman mapapakinabangan ng iglesia. Mapapakinabangan ng iglesia, titibay ang iglesia kung merong ginamit na muli ang Panginoon na isang kapatid upang i-interpret kung ano ang kanyang sinasabi, at sa interpretation nito mga kapatid, malinaw na natin naiintindihan sa ating sariling wika. Amen? So napakalinaw po mga kapatid, kaya po natin itong ibahagi sa pamamagitan po ng ating makadiyos na karanasan sa totoong iglesia. Hindi po ito mga kapatid, ulitin ko, no, mali ang pagkaunawa ng iba na kinakailangan 3 lang. Hindi po. Sasablay niyan dun mga kapatid sa Acts 2:4, 120 katao ang tumanggap ng Espiritu Santo. Yan yung bilang ng kabuuan ng iglesia. Kaya nga, nagkaroon ako ng kausap niyan mga kapatid, 120 lang daw talaga, hindi raw buong church. Nakalimutan niya na during that time, yun ang bilang ng kabuuan ng iglesia. Kasi kung hindi kabuuan ng iglesia yon, nasaan ngayon yung ibang bahagi nun? Bakit hindi nakasama sa pagbuhos ng banal na espiritu? Bakit wala sila doon? Naglakwat siya, namasyal, nagpunta ng mall? Hindi. Yun na po mga kapatid yung bilang ng kabuuan ng iglesia during that time, 120. Pagkatapos niyan, dumagdag na mga kapatid, libo-libo na po ang na-convert. At sila po mga kapatid ay nakaranas ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Okay. So yun po mga kapatid, ano, ang malinaw natin na mga pagtuturo at may kasama po ito mga kapatid, buhay na karanasan. Ngayon mga kapatid, sabi na iba, wala na raw yan, tumigil na. Wala na sa panahon ngayon, hindi po rin yan katotohanan mga kapatid. Sabi ng Biblia, kung ating po mga kapatid babasahin, sa unang Korinto 13 verse 8, sa 1 Corinthians mga kapatid 13 verse 8 pa rin ating basahin. Ayan. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Future tense po yun mga kapatid, no? Whether there be knowledge, it shall be vanished. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula ay mga tatapos, I agree. Maging ang mga wika ay titigil, I agree. Maging kaalaman ay wawala, I also agree. Mga kapatid, no? Pero not in this time. Kasi kailangan pa po natin ng, amen, ng kaloob na ito. Dahil tayo mga kapatid, patuloy pa po nakikipagbaka sa lupa. Lagi natin tatandaan mga kapatid na lagi po may digmaan. Sa higaan pa lang, meron na po digmaan mga kapatid. Pagkagising mo, meron na pong digmaan mga kapatid. Sa espiritu, sa pananampalataya at sa ating pong, amen, mga pagsubok sa buhay, mga personal na kahinaan mga kapatid. Maging ating sariling sambayan ay atin po itong kalaban. Kaya kinakailangan po mga kapatid ng mga kaloob na ito
upang ating mapatunayan na ang banal na Espiritu ay patuloy po na tumataan sa atin. Hanggang doon mga kapatid, ihahatid tayo ng banal na Espiritu hanggang doon sa pangako ng Panginoon. At kapag naroon na po mga kapatid ang isang mananampalataya, nakasama po siya mga kapatid, amen, doon sa pangako ng Diyos mga kapatid, hindi na po kailangan ng wika. Bakit? Hindi mo na kailangan patibayin ang sarili mo. Hindi ka na kasi doon mga kapatid mababackslide. Amen? Hindi na po kailangan manghula doon mga kapatid. Bakit? Wala na po, puro banal na po ang mga tao doon mga kapatid. Wala na pong pagka-backslide doon. Amen? Kaya doon hanggang doon titigil mga kapatid itong mga kaloob ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Hanggang doon sa pangako ng Diyos. At ang church mga kapatid, patuloy po mga kapatid na kinakandili ng Diyos ng mga espiritual na kaloob na ito upang mapatibay po mga kapatid ng iglesia. Sa amin po mga kapatid, hindi ko po ipinagmamalaki pero ikinikwento ko lang po mga kapatid. Kaya tumitibay mga kapatid, kahit kaunti lang kami, ay alam namin mga kapatid na nariyan po ang banal na Espiritu gumagabay. At kampante po kami sa bawat isa na bagamat hindi namin makita, hindi namin alam kung anong ginagawa ng mga kapatiran o maging ng mga lingkod ng Diyos, kampante kami mga kapatid, may nagbabantay na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. At kung kami naglihim ng kasalanan mga kapatid, praise the Lord, sa aming minsan mga kahinaan, ay nariyan po mga kapatid, gumagabay po mga kapatid ang mga kaloob na ito sa pamamagitan po ng gift of tongues and gift of interpretation of tongues. So, yun mga kapatid, so sa kaunting oras na ito mga kapatid, sana naunawaan ninyo. Kung kayo ay meron pong mga katanungan, so nakahanda po tayo mga kapatid, ano? So, malapit na po ang panahon, kaunting panahon na lamang po mga kapatid, ay hinihiling ko, ini-encourage ko kayo mga kapatid na sana ay maranasan niyo po ito. Paano po natin ito matatanggap, ang kaloob ng Espiritu Santo? Sabi mga kapatid, sa aklat po, hallelujah, ng Lucas 11:13, ang unang dapat mong gawin, sabi ng Panginoon, kayo bagamat masasama. Sa Lucas mga kapatid, 11:13, kayo bagamat masasama, ay ibinibigay ninyo ang mabubuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na hindi ibigay ang banal na Espiritu sa mga nagsisihingi sa Kanya. So kinakailangan mga kapatid, kung gusto mo palang tumanggap ng banal na Espiritu, ito ay kinakailangan mong hingin. Paano po hihingin mga kapatid? Sabi po ni Aklat ni Santiago sa verse 1:6, humingi siyang may pananampalataya. Habang hinihingi mo ang banal na Espiritu, sampalatayanan mo, huwag ka mag-alilangan. Amen. At dyan po mga kapatid, hindi po madamot ng Diyos. Ipagkakaloob po niyan mga kapatid. Sabi ng Biblia, after you heard the word of truth, you're sealed with the Holy Ghost. Kaya pala hindi ka pa napupuspos ng banal na Espiritu kasi wala pa nagtuturo. But after you heard the word of truth, yan, may pag-asa ka na po mga kapatid na mapuspos ng banal na Espiritu. So sa biyaya ng Diyos mga kapatid, ay yan po ang ating nais na ibahagi. Sana ay nagkaroon kayo ng kaunting kaalaman sa pamamagitan po ng aking pagbabahagi sa inyo. So, Brother Rasha, ilang oras pa po yung ating natitira? Okay na po. Okay, so meron pa tayong mga 10 minutes pa mga kapatid. So, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Brother Aliding Gregorio, si Pastor Alexander Santos, then yung naka-Japanese at si Althea. Shoutout sa kanya. Meron question dito bro. Saan eksaktong talata sinasabi na lahat ng tunay na ligtas ay dapat magsalita ng tongues? Wala pong ganong mababasa sa Biblia kasi yung maling pagkaunawa ng mga tao, hindi po requirements na magsalita ka ng iba't ibang wika para ka maligtas. Wala pong ganyang turo ang mga apostol. No one, kahit isa sa mga apostol nagturo na kinakailangan mo magsalita ng iba't ibang wika para ka maligtas. Ano ang kinakailangan? Mapuspos ka ng banal na Espiritu. Yan ang kinakailangan. Ngayon kapag napuspos ka ng banal na Espiritu, ang tanda niyan, magsasalita ka ng iba't ibang wika. Huwag mong hingin ang tongues. Huwag mong hingin ang wika. Bakit? Marami naligaw dyan eh. Kaya yung iba, tongues lang ng tongues, wala namang Espiritu Santo. Hindi naman humingi ng Espiritu Santo, pero nagtatangs. Sa diablo yan mga kapatid. Pero subukan mo humingi ng Espiritu Santo.
hindi maaari na hindi ka magsalita ng iba't ibang wika. Para maligtas ka, humingi ka ng banal na espiritu. Kasi yan ang selyo ng ating kaligtasan. Ephesians chapter 1 verse 13, Roma chapter 8 verse 9 to 11. Ang sino mang walang espiritu ni Kristo, that is the Holy Ghost, ay hindi sa Kanya. So napakaliwanag po mga kapatid. Huwag kang hihingi ng tongues, dadayain ka na Satanas sa dyablo. Humingi ka ng Espiritu Santo. Ang tandaan yan, kapag natanggap mo na, magsasalita ka ng iba't ibang wika. Maraming salamat po sa nagtanong. Question dito ni Althea, kung tongues ang tanda ng Holy Spirit, bakit sa 1 Corinthians 12 verse 30 sinasabi lahat bagay nagsasalita ng iba't ibang wika? Ayun, yun na nga sinabi ko kanina. Hindi. Hindi lahat nagsasalita ng iba't ibang wika. Kasi ang wika po na tinutukoy dyan, yung 9 spiritual gifts. Hindi lahat po ng puspos ng banal na espiritu ay meron pong 9 na binigyan ng extraordinary gifts o special gifts or bonus sa madaling salita. Hindi lahat. Kaya sinabi ko kanina, hindi lahat ng kapatiran, maging sa church sa panahon ni Apostol Pablo, hindi lahat nagsasalita ng iba't ibang wika. Yung iba't ibang wika po dyan, yun po yung gifts. Katulad ng gifts of interpretation. Hindi naman lahat mayroong gift of interpretation. Gift of tongues. Hindi lahat may gift of tongues. Pero may mga Espiritu Santo yan sila. Dumaan yan sa initial evidence. Dumadaan yan mga kapatid doon sa self-edification. Ang self-edification, hindi po yan gift of tongues. That is self-edification para mapanatili mo sa iyong sarili na tumibay ka dahil nandyan sa iyo ang banal na espiritu. Kasi nagsasalita ka ng iba't ibang wika. Hindi po yan gifts. Normal lang yan na maintenance ng iyong kaligtasan. Maintenance na nasa iyo ang Espiritu Santo. So hindi lahat nagsasalita ng iba't ibang wika, hindi lahat nakakapagpaliwanag, hindi lahat may himala, hindi lahat may discerning spirit, kasi hindi lahat binigyan ng Panginoon ng kaloob na ito. Pagbasa mo, sa 12 verse 30, yan no. Are all apostles? No. Have all the gifts of healing sa 30? No. Do all speak with tongues? Yung gifts mga kapatid, hindi lahat nagsasalita. Ilan lang ang binigyan ng Panginoon ng gifts na ito. Kumbaga extra, bonus mo yan, special. Kaya maraming salamat po sa nagtanong. Okay. Question dito. Sa naka-Japanese, bakit may mga Kristiyano sa Biblia na tumanggap ng Espiritu pero walang banggit na tongues? Hindi yan totoong tumanggit. Kasi nga mga kapatid, sa Isaias 28:11, for with stammering lips and another tongues. Napagkakamala ng iba mga kapatid, yung stammering lips ay tongues na. Iba po ang stammering, iba po ang tongues. Kasi, kaya nga hinahamak to ng iba, ginagawa nilang babbling eh. Ang babbling at stammering halos the same yan. Pero ang termino ginamit ng Biblia, stammering lips. Ano po yung stammering lips? Parang nangangatal yung dila mo. Biblical yan eh. Nangangatal, para ka nilalamig na nangangatal dila mo, parang malamig. O yan ang stammering lips. Pero hindi pa yan Espiritu Santo, hindi pa yan iba't ibang wika. Stammering lips pa lang yan. Kaya ang tawag ng iba dyan, yung mga anti-speaking in tongues, babbling. Sa Diablo daw yan. Hindi sa Diablo yan. Yung stammering lips, hula yan mga kapatid. Kapag tinuloy-tuloy mo yan, yung stammering lips na yan, at patuloy kang sumasampalataya, ang lahat ng tumanggap ng Espiritu Santo sa aking karanasan ha, dumaan muna sa stammering lips. Pero hindi mo na namin dinideclare na ito yung Espiritu Santo unless malinaw naming narinig mga kapatid na may mga syllables na. Unknown. Kaya hindi ako naniniwala na iba may mga Espiritu Santo kasi nagagagaganyan. Hindi. Stammering lips pa lang yun po, kapatid. Hindi pa po yun talaga iba't ibang wika. Maraming salamat po ulit sa ating pong kapatid na nagtanong. Okay, question dito. Kung tongues ay ebidensya ng kaligtasan, maliligtas ba ang pipi? No, mali po yung ganyang pagkaunawa, no? Walang turo sa Biblia na ganyan na ang tongues ay tanda ng kaligtasan. Hindi po. Ang tandaan ng kaligtasan mga kapatid, ang tandaan ng kaligtasan, sabi ng Biblia, Ephesians chapter 1 verse 13, ang Espiritu Santo. Patotoo. Ebidensya ng ating kaligtasan, yung Espiritu Santo, hindi po yung wika. Kasi marami nga naligaw dyan eh.
sa kagustuhan nilang i-declare ang kanilang sarili, i-claim nila ang kanilang sarili na may Espiritu Santo sila, wika sila ng wika, ng wika, ng wika, hanggang, iyan, napasukan naman sa mga Espiritu. Ang tandaan ng kaligtasan po mga kapatid ay ang banal na Espiritu, hindi pa ang wika. Pero ang tandaan ng Espiritu Santo, pag ito'y natanggap mo, magwiwika ka. Maraming naligaw dyan mga kapatid. Ay, nagwiwika ako, ligtas ako. Wala namang Espiritu Santo, nagwiwika. Kasi bakit? Ang hiningi nila yung wika eh. Una nilang hiningi ang wika. Kaya sinaktan sila ng dyablo. Tingin mo ang banal na Espiritu na may pananampalataya, hindi maaari na hindi ka magsalita ng iba't ibang wika. Ganyan yung kausap ko sa pastor na Baptist eh. Kailangan ba talaga magsalita ng tongues para maligtas ka? Hindi. Mali ka, pastor. Kailangan mong tumanggap ng banal na Espiritu. At kapag tumanggap ka ng banal na Espiritu, magsasalita ka ng iba't ibang wika. So yun po mga kapatid, maraming salamat po muli sa nagtanong po. Okay, I'm sorry, dudugtungan ko no, yung pipi, no? Para doon sa pipi. So, yung pipi kasi hindi yan nakakarinig. Ang pipi at hindi nakakarinig talaga. Ngayon, kung ipinanganak siyang ganyan, ipinanganak siyang pipi, at kasama deep tsaka mute yan, magkasama talaga yan eh. Hindi siya makakarinig ng salita ng Diyos, inborn. Mga kapatid, Diyos na po ang bahala sa kanya. Kasi ang lahat ng kanyang gagawin, Diyos na po mga kapatid ang bahala mga kapatid na pumusga. Kung nakakarinig siya, purihin ang Diyos. Kung nakakapagsalita siya, purihin ang Diyos. Pero kung pipi siya mga kapatid at bingi, ay Diyos na po mga kapatid ang nasa kamay siya ng Diyos mga kapatid. Pero kung nakakarinig siya, tuturuan natin at maaari gumawa ang Diyos ng himala para sa kanya, para siya maligtas kasi may puso din yan mga kapatid at meron pong kaluluwa. Purihin ng Diyos po mga kapatid. okay. Siguro last question galing sa akin, bro. Ito din yung kini-question lagi ni Pastor Alexander Santos dito sa podcast ko, bro. Yung mga Apo. nagsasabi patungkol sa tongues. Kaya mo bang mag-example tapos i-interpret mo ng kung ano 'yon? Kung pwede bang No, gano'n? no, brother, kasi pasensya ka na. Hindi to para sa iyo, para sa lahat. Ang nagtatanong ng ganyan mga kapatid ay ayon sa kanyang hindi pagkaalam. It is beyond our control. It is a gift of God. Sabi ng Biblia sa unang Korinto chapter 2 verse 4, Acts 2:4, ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo na kanilang salitain, it is beyond our control. Hindi pa ito mga kapatid na parang meron kang susi ng motor, every time na gusto mong i-start siya. Hindi po siya ganun mga kapatid, no? Kaya nga, gamutin ka kung sapakin ng kausap ko ito noong nakaraan, kasi ang termino ginagamit ito mga kapatid, pag nagsasalita ng iba't ibang wika, magsasalita, speak with tongues. Hindi po mga kapatid, maling termino yung gagamitin mo na kung ginagamit mo ang wika, mali yun. Kasi pag sinabing ginagamit mo ang wika, sa kagustuhan mo lang. Ayon sa iyong kalooban, gusto mo magsalita ng iba't ibang wika. Diyan mga kapatid, nadaya yung maging mga paso pati mga ibang mga tao. Kagustuhan nila magwika ayon sa kanyang sarili, ginagamit nila yung wika. Yung iba naman, kapag ginagawa mo ang wika, maling termino pa rin yan. Ang wika hindi mo ginagawa. Sinasalita talaga ang wika. When it comes to speaking with tongues, ito po mga kapatid ay sinasalita according to the will of God, not your own control. It is beyond our control. Kaya po mga kapatid, kung hihingi kayo ng sample sa akin, no, it cannot be. Hindi po pwede mga kapatid kasi sinasadya na natin yun. Manalangin tayo sa Panginoon na tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Sabi ng Biblia, sa Lucas, humingi ka may hiningi natin. Sabi ni Santiago, hingi natin may pananampalataya. At after you heard the word of truth, maaari ka na mga kapatid tumanggap ng banal na Espiritu. Huwag kang humingi ng tongues. Sasakyan ka ng dyablo. Maraming sinakyan ng dyablo dyan mga kapatid. Ang hiningi nila ang wika. Tingin mo ang banal na Espiritu, magsasalita ka ng iba't ibang wika. Tanda na ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu after you heard the word of truth. Yung maraming salamat po.
Okay, habol ko lang tong question ni Emmy Alfonso. Shoutout pala sa aking sister, si Emmy Alfonso, si Sister Maria, at si Sister Nena Despidiones, yung aming Mother Earth. Sabi ni Emmy Alfonso, pili lang ba ang binibigyan ng ganyan o pinag-aaralan? Okay. Mga kapatid, no, yun ang napakagandang tanong niya, no? Ang pagsasalita ng iba't ibang wika, unlearn, hindi po yan napag-aaralan. Sabi nga sa Acts 2:4, ayon sa pinagkaloob ng Diyos na kanilang salitain. Well, in fact, yung mga apostoles po mga kapatid, pag binasa mo yung Acts chapter 4, wala itong mga pinag-aralan eh. Pero nakapagsalita sila ng mga foreign languages or even dialect. Nakapagsalita sila mga kapatid. Kasi yun yung ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila, salitain nila eh. Hindi nila pinag-aralan, hindi yan mga kapatid katulad ng ordinaryong salita natin na kahit Spanish, Japanese, pwede mong pag-aralan. Pero ang isang taong pinagkalooban nito, halimbawa ikaw, Bisaya ka, hindi ka talaga nakakaintindi ng anumang language. May buhay kami na patotoo dyan, isang kapatid eh. Hindi nga nakapag-aral, halos-halos. Pero binigyan siya ng, since may banal na espiritu siya, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon ng kaloob na ito, nakapagsalita siya ng Chinese. Paano namin napatunayan? Kasi daanan yung aming simbahan eh. May mga dumaraan doon. Nagtanong sa amin, meron ba kayong membrong Chinese? Wala. Kasi narinig ko, parang naiintindihan ko, may Chinese dyan sa loob eh. Kasi yung mga pinagkaloob ng Panginoon sa kanya eh. Hindi po napag-aaralan to kapatid. Hindi. Kapag pinag-aaralan mo yan, lalo kang sasakyan ng Diablo. Sisirain ng Diablo yan kasi bakit? Alam ng Diablo na totoong karanasan niya ng totoong iglesia. Kaya sinisira niya yan mga kapatid para wala lang taong maniwala dyan. Pero sa totoong iglesyang nanatili hanggang sa panahon ngayon, 2,000 years ago, operational po yan mga kapatid, hindi pa maaaring mawala. Ngayon, yung spiritual gifts kapatid na tinutukoy mo, kung pili lang, masabi natin mga kapatid na pwedeng oo kasi Diyos po ang nagbibigay niyan at hindi po lahat based on my experience at sa biblical mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo, lahat bagay apostol, lahat bagay nagsasetar iba't ibang wika. Of course, no. Hindi po lahat mga kapatid kasi ako halos magte-30 years na ako dito eh. Sa mga kapatiran mga kapatid, bilang lamang ang pinagkalooban nito. Pero lahat yan, puspos ng banal na espiritu, nagsalita ng iba't ibang wika bilang initial evidence, patotoo na nakatanggap ka ng banal na espiritu. Mayroong initial evidence katulad ng nangyari kay Apostol Pedro. Self-edification, lagi mong gagawin yan mga kapatid para patibayin mo ang iyong sarili. Continuously, constantly. Halos dapat kada devotion mo, nagsasalita ka ng iba't ibang wika. Sikapin mo na makapagsalita ka ng iba't ibang wika to edify yourselves. Patunay na nandyan sa iyo ang Espiritu Santo. Kaya kami, nababahala kami. Hindi na kami minsan nagsasalita iba't ibang wika. Baka wala na kami Espiritu Santo, baka iniwanan na kami. Pero kapag napuspos ka muli, pinagpala ka muli, ay purihin ng Panginoon. Kasama ko pala talaga ang Espiritu Santo. Kasi bilang tao minsan nag-aalilangan ka eh. Pero hanggat di ka gumagawa ng kasalanan kapatid, patuloy kang lumalakad sa kalooban ng Panginoon, patuloy kang nagsisikap na lumakad sa kalooban ng Panginoon dahil ang iyong pananampalataya mula rito, sa buhay na ito hanggang doon mga kapatid, doon sa pangako ng Diyos, tayo po yung makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon na mayroon pong patutuo ng banal na Espiritu na tumatahan sa atin upang tayo po mga kapatid, ihatid niya doon sa pangako ng Panginoon mga kapatid. Praise the Lord. At malapit na po ang panahon yan. Kaya kinakailangan po mga kapatid ng Espiritu Santo gumabay sa atin upang patibayin po mga kapatid ang ating sarili at ang buong iglesia po mga kapatid. Hindi po yan maaaring mawala habang narito po ang totoong iglesia sa lupa. Pag nasa langit na, hindi na po mga kapatid kailangan yan. Titigil na po yan mga kapatid. So purihin ang Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. Maliban kung may tanong pa po, Brother Rasha. Okay, siguro final statement bro sa yung topic bro. Okay, so maraming salamat muli, Brother Rasha, no, for the second time sa pagkakataon na ibinigay mo. So, binigyan tayo ng Diyos ng muli, isang maiksing oras upang akin po itong maituro. Napakahalaga nito kasi gusto ng Diablo na paniniwalain tayo na wala na nito. Hindi po yung totoo mga kapatid. Ang totoong iglesia ay ito'y ibinigay ng Panginoon sa iglesia para tayo po ay mapatibay ang ating sarili ng iglesia. Hindi po ito maaaring mawala. Hindi ito titigil ang mga kaloob na ito
upang ito'y maghatid sa atin mga kapatid ng hanggang doon mga kapatid sa pangako ng Panginoon. Katulad sinabi ko kanina, ito po ay sasama tayo. Sabi ng Panginoon, ako'y sa inyong palagi. Saan? Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya purihin ang Diyos. Maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Hanggang sa muli. Ito po muli si Pastor Le Katampungan. Hanggang sa susunod na atin pong sama-samang muli. So maraming salamat. Brother Rasha, maraming salamat sa iyo. So purihin ang Diyos. Magandang gabi po. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Brother Lex. So mga kapatid, please huwag kayong mahiyang magtanong dyan sa ating comment box. Baka meron pang marami kayong questions yung hindi nanonood sa live, sa replay na lang. So please mga kapatid, siskapin ni Brother Lex na sagutin pa ang inyong mga question dyan. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at you can follow me. And also, Brother Lex, kung gusto nyo pang magtanong in private, kung hindi dito, pwede, or magsuri kayo mga kapatid sa kanyang pinaniniwalaan, so you can follow him at mag-message kayo. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV, at sa susunod mga kapatid, magpo-post kami ulit ng mga bagong topics. So we're out.